Itong Magnolia Chicken Templados ay mukhang magkakaroon daw ng isang major move sa mga darating na araw. At mukhang ang magiging kausap na naman nila dito ay itong Northport Batang Pier. Hindi na nakapagtataka dahil gumawa na sila ng trade talaga dyan dati. So ngayon nga gagawa daw sila ng panibago at mukhang ito na talaga ang magiging sabihin nating sitwasyon ngayon kung saan kukunin daw ng Magnolia Chicken Templados itong si Cade Flores mula dito sa Magnolia at o rather mula dito sa Northport Batang Pier. Samantala naman itong Northport ang makukuha nila si Aris Dionisio. Kaya nga ngayon mukhang itong trade na yan kung sakali na matuloy sa tingin ko balanse naman. Si Cade Flores ay 6'6 power forward at itong si Aris Dionisio pwede rin power forward yan. Actually may small ball na laro pa itong si Dionisio, pwede rin niya maging 3. At hindi na siya nabibigyan masyado ng playing time dito sa Magnolia ever since nung dumating itong si Xavier Lucero at lalo na ngayong nandyan na rin itong si William Navarro. So malamang talaga mangyari dito itong si Aris Dionisio matrade na yan dito sa Magnolia o dito sa Northport Batang Pier. Ngayon, kung pag-uusapan naman kung matutuloy yan, sa tingin ko walang magiging problema. Unang-una, itong Northport sa totoo lang farm team naman yan ng SMC. So kung anong hit sabihin ng SMC gagawin talaga ditong Northport Batang Pier. Pangalawa, itong trade naman yan ay patas. Hindi naman masyadong sabihin natin makalalamang ng malaki. Itong Magnolia Chicken Templados dyan. Ibig sabihin, hindi naman to katulad ng mga trades ng San Miguel at ng Barangay Ginebra na masyadong lopsided. Balanse itong trade na to kaya hindi magiging, sabihin natin walang magiging objection dito yung mga fans naman siguro. Kaya nga okay na okay ito sa Magnolia kung sakaling matuloy. Ito rin talaga yung masasabi nating trade na magiging maganda para sa Magnolia dahil si Cade Flores ay magiging backup yan ni Xavier Lucero dito sa power forward position. Kaya good news yan. At ang susunod naman nating balita, ito raw NLEX Road Warriors ngayon ay ready na magkaroon ng revamp. Sigurado ako sa inyo na wala namang nagugulat yan dahil itong NLEX Road Warriors naging very disappointing yung performance nila dito sa Philippine Cup. Palaging napag-uusapan yung twice to beat ng Magnolia kung saan tinalo sila ng TNT. Pero sa NLEX, ganun din ang nangyari. Twice to beat sila pero tinalo sila ng rain or shine. At syempre, frustrated na naman dyan si Robert Bolick. Dahil alam natin si Robert Bolick, ang gusto niya talaga makaabot dito sa playoffs at yan ang hindi niya magawa dito sa Road Warriors. Kaya nga maraming naniniwala na ito si Robert Bolick talaga baka humiling na yan ng trade. Kaya nga for now, ang gagawin daw ng NLEX para makumbinsi si Bolick na manatili ay kukuha ng mga top players mula dito sa posible Blackwater o kaya isama na rin nila itong Phoenix. Ibig sabihin maraming mga pwedeng makuha itong Phoenix Fuel Masters. Alam natin na baka i-trade na nila si Jason Perkins, si Kai Balungay, si Richie Rivero at yung iba pa. Iyang mga yan pwedeng idagdag dito sa NLEX Road Warriors para mabigyan sila ng additional strength na kinakailangan talaga. Kaya nga ngayon, kung yan ay magagawa ni Coach Chong Wichiko, baka mapigilan nila ito si Robert Bolick na mag-request ng trade. Alam natin na very frustrated si Bolick sa mga ganyang sitwasyon dahil gusto nito na makaabot dito sa mataas na standard sa playoff syempre. Sino ba naman player ang gustong ma-stack dito sa semifinals na lang? Actually, hindi nakaabot ng semis ang Northport, ang NLEX hanggang quarterfinals lamang. Kaya nga kinakailangan talaga na maging mas maganda yung lalaroin nila dito sa mga susunod na araw. Kaya, kumbaga, itong gagawing mga trades ng NLEX, yan ay para masiguro na si Robert Bolick ay mananatili dito sa kanilang roster at hindi na lilipat sa TNT o sa kung ano pa mang grupo kung sakasakalingan na matuloy yung ganitong klaseng usapan ng NLEX sa ibang teams.